think tradisyon yun eh, no? Yung tradisyon yun eh. Yung kung sino yung next na magsusuot ng magic camisole ni Mother Lily. Parang yun daw yung next na sisikat. May ganun, may mga pamahiin na ganun si Mother. Tapos, so para kumita din yung pelikula, ayan, susuot ka ng Magic Camisole. Parang we were, pag Regal Baby, kaiba yung level mo eh. Para kaming mga royalty. Richard was part of Blusang Item. Albert was my, ako redundant na ito, pero was my first love. Pero si Gabi kasi parang may special chemistry kami. Kung ilusyonada ka pa, isipin ko, may crush siya pa sa akin to. Hello updaters and welcome to another episode of Updated with Nelson Canlas. Normally, alam nyo updaters, masaya ako pag nag-i-introduce ako ng guests. Ngayon, medyo kakambyo tayo ng konti kasi isa ako dun sa mga nagluluksa sa pagkawala ng isang icon ng showbiz ngayon, si Mother Lily Monteverde. And ang guest natin ngayon, none other than one of her regal babies na talagang OG regal baby, Miss Nuki Serna. Hi, Cooks. Hi, Nelson. Hi, friend. Kamusta Kamusta? na? I'm good. Ikaw, kamusta ka na? I'm okay. I'm okay by God's good grace. I thank God I'm okay, and so is the family. Though, syempre, lahat tayo nagluluksa ngayon dahil sa pagkawala ng isa sa mga minamahal natin, nire-respeto at talaga namang haligi ng pelikulang Pilipino, si Mother Lily. Cooks, I hate to start the show with something like this, no? Pero kasi ito yung pinaka current ngayon na pinag-uusapan eh, yung kay Mother Lily. Yeah, ang sabi ko, friend, sabi ko, Nelson, it feels like I'm losing a parent all over again. Para akong na-orphan all over again. Nakakaano talaga, nakakasad. Hindi nga lang sad eh. I mean, siguro it suffice to say na nakaka-depress, di ba, yung situation. Cooks, alam mo, siguro the younger generation do not know this, pero you are one of the closest to Mother Lily. In fact, sabi ko nga sa intro ko kanina, isa ka dun sa OG Regal Babies. Para dun sa mga hindi nakakaalam, gaano ba kayo ka-close ni Mother? Ay, naku, Mother really was my second mother. Kasi, kulang na lang lumabas ako sa kanya. Kasi yung kung ano yung pag-aalaga na binigay ni Mami Bila Ocampo sa akin na, yung syempre, yung bata ka pa, may mga times na meron mga sumpong-sumpong, may mga fears, meron pang insecurities. Mother was always there. Talaga, ang hindi ko makakalimutan sa kanya to give her moral support. Tapos, physically, even, kasi diba, you can give your moral support. Tatawagan mo sa telepono. Ngayong mga panahon na ito may mga social media, na tayo, we have Messenger, we have Instagram, we have Telegram, we have Zoom. Noong time na yon, physical talaga siyang pumupunta, Nel, sa bahay. Most especially, di ko makalimutan yung time na nung nag-split kami ni Albert. I'm fast forwarding a bit, sorry. Na to show you how motherly she is. Na talagang almost every day na doon siya sa may sofa namin, sa sala area namin, sa labas ng kwarto ko. Doon siya natutulog. Para lang Binabantayan ka ako, talaga. ayan, para lang ako mabigyan ng moral support. To be quite honest with you, Nel, ganun kagrabe yung concern, care, pagmamahal ni Mother Lily sa akin nun. Tapos yung pagka, pagka minsan magyaya yun, punta ng Hong Kong, or pupunta kami dun sa kanyang grocery supermarket sa Manila nun. I forget the name, Nels, pero ano yun, point lang kami doon. Sabihin niya kay Ate Ligaya nun, sumalangit naman si Ate Ligaya. Sabihin mo kay Snooki, kay Gabi, kay Maricel, kay William, kung anong gusto nila, turo-turo lang sila. So, kami naman mga bata, hindi na nahiya. Siyempre, wala namang ng mga time na yun, parang, sige, we took it on face value. Sabi ni Mother, sige, mag-point Hindi, tayo. at saka, Wala na. kumbaga, hindi na kayo iba eh, di ba? Hindi ka na nahihiya talaga kasi hindi na kayo iba. Yep, true. And so many other instances where she showed
her love sa pelikula, alagang-alaga ako sa mga roles ko. She never really built me up naman as a sex kitten na, I mean, yung, or, Mm. In fairness naman talaga, I mean, dinaanan mo lahat yan, pero hindi ka naman, kumbaga, na-classify talaga sa sexy star. exactly. Although pinasuot din ako ni Mother Lily ng yung kanyang Magic Camison nung panahon ng bata pa si Isabel, Nelson. I think tradition yun eh, no? Yung tradition yun eh. Yung kung sino yung next na magsusuot ng magic camisón ni Mother Lily. Parang yun daw yung next na sisikat. May ganun, may mga pamahiin na ganun si Mother. Tapos, so para kumita din yung pelikula, ayan, susuot ka ng Magic Camison. Pero teka muna, sabi ko nga sa'yo, di ba? I grew up in the 80s. And naikukwento ko sa'yo dati na talagang grabe, almost every day bumibili kami ng kapatid ko ng magazine just to read kung ano yung nangyayari sa show business. Kasi di ba, doon mo lang doon mo lang masasagap kung ano yung mga nangyayari sa showbiz eh, 'di ba? Aside from of course yung pailan-ilan ng mga talk shows ni Ate Lods, 'di ba? Yung mga ganon. Ah, parang nabasa ko dati na i- sinabi mo na Mother Lily, kumbaga napaka holistic niyang nanay. Bukod sa mahal na mahal ka niya, didisiplinahin ka rin niya. Ay, oo, may mga, yun din nga pala, Nels. Nako, Mother was such a disciplinarian. Talagang kung kailangan niyang i-rebuke ka, outright open rebuke, gagawin niya kahit minsan pa nga yung sa harap na maraming tao pa eh. But I mean, I'm saying this in retrospect na hindi naman yung I'm not being bitter about it. She was just being very concerned talagang. She's just being a mom, 'di ba? She's a mother talaga. Mm-mm. Bagay nga talaga kay Ma'am Lily Monteverde na tawagin hindi ma'am or Mm. was Lily, mother talaga siya, maternal talaga ang instinct niya. Mm-mm. Strict din siya, just like any parent, pagdating sa yung kahit na ba love team kami nung araw, pagdating sa personal life namin, medyo, mother, huwag ka magalit sa akin, may pagka-possessive na si mom. Oo, parang nanay talaga, no? Parang nanay talaga. Talagang she was very protective kasi of us. Yung ayaw lang niya talaga kami masaktan. Ayaw niya, kumbaga parang ang nanay talaga na ayaw niya kaming madapuan ng langaw. Kumbaga, wardrobe namin talaga, you know, inaano yun, naasikaso ni mother yan, wardrobe. Siya pa rin ang nag-aasikaso nun? Alam mo, Nels, totoo, aside from my mom, siya din. Kahit na sabihin mo palang matriarch siya ng Regal, ano? I mean, she also does the dirty work. Na Oh, sabi mo nga kanina, pumupunta sa bahay mo para bantayan ka. And pati yung wardrobe mo, siya yeah, nag-aasikaso. everything, makeup artist, at one point nga, para pang nag-manage si Mother Lily sa akin, kasama ng mami ko. Hindi alam ng mga tao yan, pero pag gumagawa ako ng mga pelikula sa labas, or, yeah, mostly movies, si Mother, parang co-managing siya with my mom that time. Wow. But mainly because she was protecting, she wanted, para ba she was looking out for me. It was all on my best interest. Wow. Pero, Mm. Cooks, medyo kakambyo ako ah. And alam naman natin kung ano yung nangyari lately. Kailan ba kayo huling nag-usap ni Mother and how did you take the news na yun na nga, nawala na siya? Alam mo, Nelson, dalawang beses kami nakapag-usap and I will forever regret that I only got to talk to Mother in all these years since kasi iba nag-start ako sa kanya at 14. Hmm. Actually, 13 and a half to be exact. Nag-quit ako, I mean, natapos yung professional relationship namin ni Mother when I was 26 when I got married. Tapos, kung mga taon na nagdaan na yon, medyo nagkaroon pa kami ng phase ni Mother na nagkasabaan kami ng loob. Tapos, Hmm. nagkabati kami. I did some movies for her. Pero hindi kami, the relationship really was, I feel, parang the personal relationship was, a bit affected. Dahil Hmm. sa nag-asawa ako at 26 when I should have not yet at the time. Nagkaroon ng konting lambat yung relationship namin. But nagkita kami ni Mother, fast forward to
2018, Mm. I think. Pero nagkikita kami sa mga parties, hi, hello, konting pleasantry. Parati yung sasabihin sa akin, ang ganda-ganda mo. May yung ganyan-ganyan si mother. Mm. Very, ano yun, very encouraging. Ay, naku, I love you, baby. I love you. Kamusta ka na? Ganyan. Pero hindi talaga kami naging, yung talagang nagkaroon ng, sorry, talaga yung intimate relationship ba? Is that the proper term to use? How did you take na yung, of course, nung lumabas na yung news? Alam mo na, nabigla ako. Ay, siguro kasi parang I'm trying not to be too emotional. I'm trying not Mm. to be too emotional nga. And I don't wanna cry about, I don't wanna cry sana. No? But Mm. alam mo, ako, I'll be very honest with you, Nels. Ang feeling ko parang akong, floating. I'm still in denial, long story short. Kasi parang, kasi I've always thought of Mother Lily as a superwoman. And that's how her children describe her na to be, na siya ay isang superwoman. So parang, Mm. though you know that she's mortal, meron kang hope. There were high hopes for me na, ay, masusurpass ni Mother Lily to. Kasi medyo alam na natin by now, yung diagnosis sa kanya, that was 11 years ago. So parang hopeful ako na, ay, ano na to, ano na to, malalampasan na to ni Mother. She'll be fine, she'll be okay. Tapos biglang ma-realize mo one day na she's not, she's gone, that she's not here anymore. I'm still trying to grasp the reality of the situation. And really, I agree with you. Um, Doon sa sinabi mo na superwoman nga si Mother, yung merong mga collab ang GMA at saka ang Regal Films dati, nakikita kami parati. Tapos malayo pa lang ako, Nelson, may ganyan na siya sa akin. So alam mo yun na parang nakakatuwa. Parang nung retired na siya, nung 'di ba parang there was a time nag-retire talaga siya, 'di ba? As the producer, kumbaga the executive producer of Si Regal Rosella Films. nga, Oo, at binasa niya kay Miss Rosel. So yun yung mga times na nakita ko siya. And she's siguro to ano lang, happy. And she's oo, full of mm, life. 'Di ba? Yung the way I remember mother. Ganon, yung full of life. Napag-usapan natin kanina yung isa ka sa mga OG Regal babies. Paano ka napili? Nag-audition ka ba kay mother? parang in a way audition na rin na hindi naman ako pinaate, pinakanta. But medyo in-interview ako ni Mother to make sure siguro that I was fit for the part dun sa underage na eventually, thank God, naging part ako. Naging launching movie namin ni Dina at saka ni Maricel. Well, not Dina, si Dina Catorce. Kasi si mother, prangka. Prangka talaga. Pero lovable siya in that way. At saka yung Oh, marirealize mo yes. lang na, di ba? And you'll realize naman soon after na, ay ako, she's just being very honest or maybe she's just, you know, may pagkataklesa lang siguro si mother, but she's so lovable. Pero nagdilang anghel si mother. Nung time, nung underage, tuloy-tuloy talaga yung career mo. Awa ng Diyos. Totoo. Thank God. Do you still remember how many movies ang nagawa mo na? Ako na sa kanil, I don't want to sound like I'm being mayabang, but siguro mga 100 plus. Parang ako nga, ang feeling ko pag sinabi mo sa akin 100 plus, parang ano siya, understatement eh. I was placing it around 150 kasi Cooks, natatandaan mo nung time na yon, parang every week meron kang move. There was a time, no? Every week meron kang movie. Totoo, hindi lang ako, si Maricel, ganun din, si Dina, Yes. ganun din. Kaming tatlo yung original Regal babies niya. I'm so thankful and I'm quite proud to say. So, every weekend may bago kaming pelikulang palabas. And not only that, every week, tatlong pelikula yan, di man every week siguro, every month siguro, na tatlong pelikula yan sabay-sabay gagawin ni Mother. Para yung pag-share ng pelikula, ganun-ganun na lang talagang, ano talaga, Nels, sabi mo nga, friend, na every week may bagong palabas. I think kasi yung clamor ng tao eh, 'di ba? And you know that.
Kasi sabi ko nga sa'yo, di ba, yung usong-uso yung mga premiere night ng pelikula no na talagang hanggang sa labas ng sinihan, hindi na makapasok yung mga tao dahil darating kayo. Thankfully. And that I will never forget talaga namin lahat. Pinagkikwentuhan namin yan minsan. Inay na pagkwentuhan namin. Si Dean, na talagang si William, yung talaga iba din, hindi naman not to be mayabang. Again, I always want to say that. But, I can't help but be grateful looking back na yung mga fans doon talagang solid sa kanilang mga hinahangaan. And that I'm so grateful for and humbled and talaga na love ko ang mga sumusuporta at hanggang ngayon nagmamahal sa aming lahat na talagang and ang dami talaga ng mga pagka may opening kami ng pelikula nun, talagang punong-puno talaga yung sinehan, lagpas pa sa, yung talaga nag-overflow pa hanggang sa Puno na yung kalye. sinihan, pero sabi mo nga, 'di ba, nag-overflow pa doon sa kalye na talagang wala nang madaanan yung pagpapasok nyo. Na, na, Na-experience ko 'yan, Cooks. Nakita ko na kayo noong dati. I cannot remember the film, pero kasi sabi ko nga sa iyo yung tita ko kasi mahilig din sa showbiz. So, nagpupunta kami sa ganyan once in a while. So, nga my hindi na kami goodness, makapasok. Tapos makita ka lang namin or makita lang namin si Maricel or makita lang namin yung kung sino yung sikat nun sa malayo, okay na. Sabi ko nga, alam mo, may mga kakwentuhan ako ng mga millennials about that, no? Ah, kasi 'di ba yung mga premiere night ngayon, maraming tao and na-overwhelm sila. Pero ako, kinukwento ko, iba yung premiere night nung 80s. Talagang halos magigiba talaga yung sinihan. Pero kasi sabi ko nga sa'yo, kasi nga grabe talaga yung mga artista nung 80s. Grabe silang suportahan. Kasi like what I said in the opening kanina, no, wala sila kasing avenue to see, mm, 'di ba, yung mga artista kung hindi sa magazines, kung hindi sa mga talk sabi, shows. Oo, at syempre pag nag-announce na oh, nandito si Snooki Serna, puntahan yung mga tao. Wala kasing internet nung time na yun eh. oh, totoo, totoo. Kaya ako nga, kung tatanungin mo ako, unsolicited comment maybe, but ako lastly kung I don't really know, I'm not too sure how to think about the advent of itong yung paglabas ng mga maraming social media platforms. I don't know what to think about it. Nung araw, kung meron lang sigurong mga bashers kami, it would be like sa editorial page, yan may mga magsusulat sa editor na ganito. Meron din kami natatanggapan ng mga gano'n noon. May mga nabasa na kaming ganyan. Pero, hindi naman yung kasing lala ngayon na Kumbaga, talagang meron ang pa ring bakit. respeto nung time na yun eh, 'di ba? They will say that they don't like you, pero parang may respeto pa din, 'di ba? Totoo, ngayon wala na. It's so sad na nawala na. Lahat ngayon parang nagkaroon na ng lakas ng loob na mag-voice out ng kanilang galit sa mundo. Not Mm. necessarily na nga nagalit sila sa artista, eh, parang minsan naging scapegoat na lang yung artista para lang mag sila eh. Nagiging judgmental lang sila. Masyado lang nagiging judgmental ang mga tao ngayon, which is really very sad and tragic. Okay, Cook, I can remember that there are Snooki Sir na love teams before eh, 'di ba? Snooki Gabi, Snooki Albert, Snooki Richard. Actually, yung Snooki Richard, bias ako diyan. That's my Ah, favorite. Kasi sabi ko nga sa iyo, simula na naglusang itim eh. Pero okay, coming from Nelson Canlas, I am humbled and grateful. grabe naman. Pero I'm so sino dun proud sa of you. tatlong love teams na yon ang pinaka-special para sa iyo? Ako sa akin, Gabi. Gabi, Sorry bakit? ha. Richard was part of Blisang Item. Albert was ako redundant na ito, pero was my first love. Pero si Gabi kasi parang may special chemistry kami. Ako, I felt the chemistry. And Hmm. yung sa pag-arte namin, parang we would read each other's mind. Tapos
pati sa itsura namin, ewan ko kasi ito rin yung sabi sa akin ni mother parati na parang, ay naku, smoking gabi ko yan. Kasi pareho mestizo, mestiza, mestizo, mestiza. Ito kay mother to na, ay, ganda mo pa, gwapo, bagay na bagay. Parang, ewan ko kung na brainwash ako, sinisipa si mother. Patukan ako ni mother. Ngayon, and ako din parang naman na-notice ko din, oo, parang bagay din talaga rin naman yung, this is my personal opinion, na Mm. parang bagay yung features namin. And Mm. yung acting pati namin, I mean, yung chemistry namin while acting for a role in a movie, parang may rapport kami. May point ba na kinilig ka kay Gabi? Sobra, no, Nels? Gabi. Ah! Pero walang walang nothing more than professional uh relationship. Wala. Nothing more. Alam ko kung sino yung niligawan niya. Ewan ko, pwede. Hindi ka na hurt nung time na yon kasi bilang kinikilig ka. Alam mo, nakakainis. So, ang arte ko, no? Pero nakakaya, makapash tayo niyan. Pero, alam mo, na-hurt ako ha. Totoo lang. Kasi, in a way, parang first puppy love ko yata talaga to si Gabi. I can now openly say it dahil matanda na naman matanda na kami. Oo, at saka may kanya-kanya na kayong buhay eh. Pero aminin mo naman kasi, 'di ba? Ang pogi ni Gabi kasi. Oo, di ba yung kanyang lips? Ewan ko ba kung anong secret niya yan. At pulang-pula. Parang mga Mm. makopa. Makopa talaga. Yung panlumang reference. Ewan ko kung alam pa ba ng mga nanonood sa atin ngayon na makopa Sure, fruit. meron pang ganon. I'm sure meron pang makopang. Sakala ko nga sasabihin mo yung candy na nila ginaganon, para Oo, yung lips, lips saka yung lips. candy. Ewan ko ba kung anong secret niya, pero ang gwapo talaga ni Gab. Seriously speaking. Talagang ang linis-linis, di ba, Mm. ng ano niya, yung aura niya, nails, yung kanyang, you know, mabango tignan, na napaka-neat ni Gabi. Tsaka karinyoso, no? Pag nakikipag-usap sa'yo, Hmm, totoo. Kaya parang kung susumit, nililigawan ka. eh, kung ilisyonada ka pa, isipin ko, may crush ako sa akin to. Pero sa lahat ng projects mo, Cooks, I'm sure there's one project na talagang sobrang close sa puso mo. Ano ito? Bilang itim. Lusang Itim. Yes. Actually, if I may add, tatlo yan eh. Pwede ba tatlo? Sure, Talagang sure. pinilit ko. Underage, blues ang itim, at saka itong inagaw mo ang lahat sa akin. Naku, lahat yan napanood ko. So, yung inagaw, hindi legal film yun. Mm-mm, Pero mm-mm. unforgettable sa akin yun. Thank you naman, Sen. Napanood mo itong mga tatlong ito. Sabi ko sa'yo, ano ko, dati talagang nauubos ang pera ko talaga sa kakanood ng sine. Ikaw ay isang true and true, cineast. Oo, Cineast. Background, totoo, diba? totoo. Kaya Yung alam mo yun, sa sobrang panonood ko ng sine, parang alam ko na kung ano yung magandang pelikula sa hindi magandang pelikula. Alam ko na pag minadali, ganon. Yun yung, kumbaga, early baptism ko sa sa film. So, parang, ay, alam ko na yung cinematography, mga ganon. At a young age of 12, simula nung nakakatakas-takas na ako sa mga magulang ko, nanonood na ako ng sine every week. and then, di ba na nakakatuwa na ako parang ako na yung nag-interview. And did you ever imagine yourself being in the business of show business in media? No, not at all. No. Not at all. Although pangarap ko na na maging news anchor nung bata ako. Pero sabi ng nanay ko, wag yan. So I dropped it until, well, to make the long story short, ayun, doon din ako dinala. Talaga faith eh. Pagka yun ang faith mo eh. Totoo yun. Parang sa amin din, sa family namin eh. May kwento lang na sa amin kasi naman, ang nag-artista lang naman ako, mom and dad ko eh. Mm. Talagang kami lang yung nag-try din for a while yung si Tita Vicky ko, the mom of Bobby Mercado, Bobby also sang, Tito Eddie, her dad. Pero other than that, very much against din ang family ng both parents ko for me to enter the business, even my own parents. Kasi nga, feeling nila, fleeting itong, ano na to, yung
itong career na to is not reliable in terms of financial security and not as respectable as they would want it to be. Parang ganon. Mm. May ganun din may mga ganong ano din. But you May proved mga them ganong wrong. Tamo naman, prejudice di ba? You have proven them wrong. ay, by God's good grace, my friend. Pero, Cooks, you have been working since you're 3 years old. Yeah, Parang, awa ng Diyos. Galing. paano nangyari yung 3 years old? I'm sure hindi ka pa nakakabasa ng script nun. Hindi. Alam mo ba na up to this day, tuloy nadala ko yan. Mas nako-comprehend ng brain ko pag binabasa sa akin yung script. So you have somebody to read the script to you. Even at this age, Totoo. binabasahan ako ng PA ko, ng script. Mas nako-comprehend. Yeah. Kasi, okay, meron daw talaga kasing mga ganun eh. Meron yung madaling maka-comprehend kung binabasa niya. Yung visual siya. Pero, mas, ako, honestly Auditory. oo, auditory yung sa akin eh. Mas malakas sa akin eh. So, ganun ka rin pala. Siguro kasi it has to do with acting also. Parang mas nako-comprehend ko, mas na-visualize ko kasi pagka auditory. So, ayun, it works for me pag script talaga na binabasa sa akin kaysa yung binabasa ko siya. Mas parang nai-imagine ko na yung nangyayari. Kaya yung PA ko nga, I give credit to ating mga assistant directors. I give them so much credit. Kudos to them. Kasi pag nagre-read sila, pati sa PA ko, may voice acting na rin, Meron ng So, no? So, na-imagine mo na sa utak mo. oo. At may rapport na yung, kumbaga parang hindi rapport, but kundi yung, kumbaga parang nagre-rehearsal na rin kami. While Mm. script reading, nagre-rehearsal na kami, nagvo-voice acting na ako kasi yung PA ko or the assistant directors, they would read to me with feelings. Ako Mm. rin, sasagot naman ng ganun din. So, ayun, nakakatulong talaga at nakakatuwa din. Ngayon ko lang nakwento yan, Nelsa, yun ang isa sa mga proseso kung meron man sa akin sa pag ensayo, pag-aral ng eksena. Ayun, part of it is yung ito, yung people read it out to me yung script. Hindi, it makes sense. Kasi sabi ko nga sa'yo, nakaka-relate ako dun eh. Pag nabasa ko, malaki ang chance na makakalimutan ko yan. Pero pag narinig ko kahit ilang taon na, naalala ko pa. Lalo parang sinabi mo yan nung ganitong araw, ganito yung suot mo. Ganon. Ito nga, Nels, my friend, alam mo ba nakakatawa? Nung pumila kami for the audition, nag-audition ako for the role of Nierin sa Wanted Perfect Mother. Nagre-ready na ako, akala ko may song, may dance. Even at that age, paarte na talaga ako, mahilig na ako mag-emote-emote. Ako isa sa mga bata no, na nag-emote sa salamin, nag-iiyak-iyakan, Mm-mm. nagsasayaw mag-isa. I'm not joking. Mm. So, contrary to what I expected, pagpunta ko doon sa opisina ni Aling Miling Blas and Aling Torek, tapos nandun si Tito Lino. So I was expecting them to ask me to do something. Pinatayo lang ako sa table kasi I was very small then. Inano nila ako, pinap up nila ako sa table. Tapos Tito Lino asked me what I wanted to become when I grew up. Tapos sabi ko, when I grow up, I want to act and act and act and act. So alam ko talaga, Nels, alam ko talaga na trabaho yung pinapasok ko. At saka, Mm. wow, feeling, parang, talagang feeling ko talaga siguro nun, artista talaga ako. Parang ang galing ko umarte. May pagka-feelingera rin. Hindi kasi innate eh, 'di ba? Kumbaga walang nagturo sa walang nagsabi sa na Snooki, magiging paglaki mo kailangan maging artista ka. So ikaw talaga 'yun. Oo. Kasi ang lakas naman ng impluwensya, na-influence ako talaga. It really is true, syempre, no? Your parents are your biggest influencers and influences. Nakita ko naman kasi yung mom and dad ko, sinasama ako sa taping. O pagka nagigess sila sa show ni Marlene Doden, my favorite actress, nandun si Snooki, the baby Snooki. Baby pa lang ako, dinadala na ako ni mami.
talaga na-influence talaga ako subconsciously. And ikaw, you're dubbed as the eternal star. Kasi parang wala yata akong decade na alam na hindi ka active eh. You have been active all this time. Thank God, Nels. Alam mo, friend, nahiya akong tawagan ako ng pagka may mga moniker, nahiya ako. Kasi dati nung ginawa ko yung blusang itim, ang tawag sa akin naman nun, parang for a while, the Fantasy Queen. Tapos ngayon Mm. naman, the Eternal Star. Nahiya ako, actually nahiya ako, pero, Bakit you earned it? but, Snooki, well, you earned it. ganun ba? Oo, you earned it. And maybe I just have to be grateful na lang na I don't want to sound pa-spiritual but I really thank God that all these years, nagkaroon man ng konting panahon siguro that I laid low for a while. Pero but I was never really out of the picture. Kaya ang laking pasalamat ko talaga sa industriya na sa support at saka sa pagmamahal na binibigay sa akin ng aking mga colleagues, tayo Mm. na kahit na ano pa ang napagdaanan whatsoever, I don't want to remind people of that. Nakalimutan na natin yon. Still, thank God talaga na hindi pa rin naman ako kinakalimutan ng mga producers. I have the support of, not because I'm speaking to you, Nels, pero Mm. GMA7 is very supportive of my career, has Mm. always been. And I guess kasi maganda yung relationships na na-build mo eh. 'Di ba? I know all through the years kasi, syempre, iba yung naging training ng mga 80 stars eh. We're not bashing Yes, the of course. younger generation, pero iba talaga yung ano namin nun, yung training namin nun. And even the way we deal with our co-stars, uh, yung working ethic, siguro yung working relationship namin with them, iba friend talaga. Talaga sa amin nun, pinapaalala yan, isa pa naalala ko about Mother Lily na papaalala niya sa amin every time merong get together, may party, mahilig ang Regal na magkaroon ng get together. Sabihin ni Mother, oh, you greet Tita Gloria, oh, don't forget to say hello to Snooki, ha, to Tita Nida. Lapit ka dun, baby, mag-greet ka, mag-hello ka. Ganun, oh, ganun si Mother. And yun din ang Oo, napansin ko sa mga 80s very stars, ano, respectful even kami. until now, na parang pag pumunta kayo sa set, you say hello to everyone. And to everyone. And I And mean dapat to lang, everyone, even yung mga cameraman, even yung mga nagsiset up ng lights, nakikita ko talaga na parang dinalapitan isa sa good morning, ganun. at saka Nels, ano yan, yung totoo, galing sa puso yan. Kasi Mother Lily and my parents, they really ingrained in me na, these are people worthy of respect. Pare-pareho lang kayo. Pare-pareho lang kayo nagtatrabaho. So, talagang, greet them, love them, respect them as much as you would uh, yung kapwa mo artista o yung boss mo. Pantay-pantay lang naman lahat eh. Pero of course, sabi mo nga na merong changes na rin ngayon, ano? Lalo na how we do things now, yung work ethics ng mga tao ngayon. You've worked kasi doon sa past doon sa 80s, and hanggang ngayon nagtatrabaho ka. Nakikita mo yung difference in terms of how stars deal with people. Ay, nako, it's so apparent. You Mm. can cut a knife through it, Talagang Mm. it's so obvious that it's really ibang-iba, ang layo. Mm. Ang layo. Sorry ha, sorry to say baka naman pero I just have to be I I I I, I realize, especially itong sa edad natin na to, para bang it would be better to be honest about everything, I'm just Mm. saying it as it is. Mm. And this is my personal opinion. Ibang-iba talaga, ang layo. Mm. Should I specify? Naku, Wag specify na, talaga. wag na nating Wag pangalanan. na. Wag Sabihin pa na. nang-aaway ako dito. Pero Nels, ito ha, I, I don't want to sound flimsy or flaky, but meron namang exception to every rule.
to every Oo. scenario. Meron din namang mga kabataan ako nakatrabaho na blessed naman ako na napakagalang, napaka-professional, Mm. napaka-gracious, napakasarap kasama sa trabaho. Oh, Pero hindi, meron din since yan, talaga maganda yung, yan. Baka gusto mong magpangalan kung sino-sino yan. ay, nako, isa dyan, alam mo, eto, sige, 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 alam mo, eto, Nels, hindi dahil sa kausap kita, pero talaga, ang nagsa-stand out sa akin, ayan, si Barbie, Mm. si Kailin, Mm. si Carla Abellana, Mm. Jenny Lynn Mercado, ayan, sila. Mm. Mm. Si Bianca, naka-work mo sa Sahaya. Yeah, isa pa si Bianca din. Yeah, si Mm. Bianca. Thank God, yung mga bida naman nakakasama ko sa mga teleserye, mababait, kahit sa kabila at kung saan Mm. man ako. Yung mga bida, mababait, Minsan nga, mababait no? sila. Minsan nga kung sino pa yung bida, siya pa yung mapagkumbaba. Correct, correct. Kaya siguro Mm. sila bida. Kasi they know, uh, Mm. they are being blessed because Mm. they know how to be good. They are good people. So, they get what they deserve. Lalo silang umuusbong ang mga karera nila, blessed sila dahil marunong silang mag-bless ng tao by being gracious, by being giving, by being respectful. May napagsabihan ka na ba sa ganyan? Like, syempre, Meron. ay meron na. Mm. Hindi ko talaga Anong, napigil yung damdamin ko, friend. Alam mo naman ako sana, hindi, nung araw, lalo pa, keep quiet lang ako. oo. Basta ang sabi ko lang sa kanya, friend, magaling kang umarte. Pero if you want to go a long way in this industry, matuto ka rin maging respectful sa mga mas nakakatanda sa'yo, sa mga nauna sa'yo. You have to be humble. Parang ganun. Something like that. At marami pang iba. At marami pang iba. Et cetera, et cetera. Nabitin ba kayo sa nostalgic trip natin back to the 80s? Abangan nyo ang part 2 ng kwentuhan namin with Snooki Serna kung saan more revelations ang pakakawalan niya.